to sum up, wala pong council approval, walang bidding. Nagkandak ng maganda pa yung quality ng bigas, nagkandak ng rebagging, and then the selling price use I think is not appropriate. Ang kapital niyan ay 34 pesos base sa kanilang computation at 25. So ibig sabihin kada kilo niya sinasubsidize ng government ng 9 na piso. Eh kung ibibigay mo sa commercial, sinubsidize mo si commercial ng 9 na piso kada kilo, which is I think we will agree that that is against the principle of providing subsidy to the beneficiary. 25 pesos. That's 187,500,000. Napakalaki para desisyonan ng administrator lang, samantalang meron naman tayong NFA Council. Aabot ng 67,500,000. Pwedeng kumita ang traders ng 83,850,000 do 150,000 bags. De, tama, hindi masamang kumita, pero pag ang pinagkitaan ay kalugihan naman ng ating government at kawalan ng bigas na mura, kasi ibebenta rin ito malamang ng 52 pesos eh. Pwede ba tanungin din natin yung isang resource speaker, si Mr. Yes. Jason Kainglet, baka meron siyang gustong idagdag. Sir Jason, yes, baka may gusto kayong dagdag dun sa ano? May pin-refer kaming presentation, pwede ba kayang present ngayon or 5 pages lang. Maiksi lang po. Yung ano lang, brief. Very brief. Very brief lang para yung overview ninyo sa STINAG. 5 minutes, 5 pages. What we know so far, yun nga ano, Farmgate is 23 and then allegedly sold at 25 per kilo milled rice. Kailangan nating intindihin yung 23 is palay, 25 is milled. So ang sinasabi natin, yung sinasabi nila na 25, ang spirit kasi yung 25 na yan, you're selling it sa government or sa mga calamity victims, ano? Para lang maintindihan natin, yung 25 kasi na yan, later I will explain, hindi talaga siya sa totoong buhay. These are exemptions. Basically, benta mo sa DSWD, Bucor, BJMP, and mga calamity victims. So, next page. We were surprised kasi at 23 pesos Farmgate palay, cost to produce mo to mill para maging bigas ay dapat nasa 39 or ibig sabihin yung palay para maging bigas, syempre may add-on cost yan, ano? Nasa 38. So or 39 or 50 depende sa miller. But as it is, yun dapat ang so dapat next page muna bago yan, sorry. Sige, balikan na lang natin anong number na ba yan. Ang sinasabi natin, Chair, yung pagbenta mo ng 25, tapos ang real cost mo to produce palay, to produce rice is 39 pesos per kilo. So may difference ka agad siya ng around 14 pesos kung yan ang nakalagay dyan. Ibig sabihin, gaya nung sinabi ni Kong Nicky kanina, yung difference ng 14.27, ang pagkalugi ng government at 150,000 bags is already at 107.25 million pesos. Kasi yung 25 kasi na pagbenta ng government, sino-shoulder niya yung cost of milling the rice. So iso-shoulder ng gobyerno yung cost to mill rice, ibebenta mo sa private miller. So nagpakahirap ang pera ng bayan na ibenta mo sa miller, tapos yung miller, as reported to us, nabenta siya ng 50. So nalugi na ang gobyerno ng around 107.025 million. Easily, kikita yung private trader at 94.75 million. Sinubsidize pa ng gobyerno yung miller.
Eto, walang hirap ang Miller. Kasi hindi siya nagiling eh. Bilhin niya at 25, bigas na. Pero ang kalakaran natin, if you get farm gate at 23, ang benta dapat at cost of producing ng Miller is nasa 38, 39. So dapat ibebenta dapat to ng NFA sa 39. Balik na nangyari. Imbis na i-subsidize mo yung consumer, ang sinubsidize ng NFA ay yung private trader. Baliktad po. So, nalugi na gobyerno, that's one. Number two, kumita, laway lang ang puhunan, yung pinagbenta ng NFA without even touching yung issue sa aging stocks, kung may bidding ba yan o wala. Sa amin, common sense, ibebenta 23 mo nabili, ibebenta mo ng 25. Common sense, or pwedeng patriotism na lang eh. 23 mo nakuha, ibebenta mo ng 25. So sino ang nalugi? Sino ang kumita? I mean, these are staggering figures. Baka hindi lang 150,000 bags yan for all we know. Pero yun, wala kaming judgment. Pwedeng alam ni administrator, pwedeng hindi. Basta kami, from the perspective ng mga local rice industry, inggit lahat. Imagine, binili sa 25 per kilo, bigas na. And binenta, as reported to us, sa 50, 52. Easily, millions, Chair, without passing judgment, ito, kitang-kita ang kumita, kitang-kita ang nalugi. Thank you. Mr. Chair, mukhang merong hindi tama do sa sa proseso at merong mga napaboran ng mga traders. Doon sa Mr. Chair, meron ako ditong isang sa Viber. Ang sabi kanina ni Administrator, Mr. Chair, walang seleksyon, no as is, where is yung pagkuha ng bigas do sa warehouse. Pero dito, merong memo to BM Lagrimas. I don't know kung saan to. Coming from Maria Liwina Tolentino, na nakalagay, please ensure that good quality stocks are issued. So ibig sabihin, to avoid public negative publicity, ang ibig sabihin, para masigurado mo na yan good quality, pipiliin mo yan. So mukhang masyadong pabor yan sa ating mga traders. Wala ring dapat rebagging. Mr. Chairman, pwede ba pakisagot ng ating administrator? Bakit hindi man lang siya humingi ng approval sa NFA Council? At bakit walang bidding? Yan yung mukhang nakapaghihinala na considering na ito ibinenta sa mga traders, na pagka ibinenta ng traders sa retailers, pwedeng kumita ang traders ng 83,850,000 to 150,000 bags. Tama, hindi masamang kumita, pero pag ang pinagkitaan ay kalugihan naman ng ating government at kawalan ng bigas na mura, kasi ibebenta rin to malamang ng 52 pesos eh. So, Mr. Chair, sagot ni Administrator. Yes, may we hear a response from Administrator Rod Diocon? Thank you, Mr. Chair, Your Honor, Rep. Briones. Tungkol dun sa NFA Council, meron ng NFA Council na dapat sundin, no? And yung disposition is for buffer stock management purposes, so that to ensure that dapat safe and good for human consumption pa yung stocks. Dapat mabenta siya, hindi siya ibenta as bulok, no? So that's why siguro yung memo ni
Regional Manager Lewy na dapat yung ibebenta natin is hindi bulok, no? So kasi part yan ng guidelines at makukuha kami kung magbebenta kami ng hindi fit for human consumption. Otherwise, we have to resort to bidding to sa mga damaged stock or yung poor stock na yan at ang minimum price ipapa-auction yan 650, no? And before humantong sa situation na yan, we have to dispose already, no? So yun yung sinusunod lang namin yung guidelines na set already by the NFA Council, no? So hindi kailangan siya ng specific na approval for that lot kasi regular function na yun ng NFA management na nagdi-dispose, no, ng stock. So out of the 2.11 Yes, Alvin, can you clarify which guidelines are you referring to? may resolution tayo by the council, no? Which is, sige, sige making please. the 6-3 rule, no? So Yeah, we'll okay, provide that. I have a Mr. question on Chair. that. Because what we have here is an unsigned resolution. Okay. Is that the same as what you have? Unsigned po yun. Ang nakapirma lang was the former secretary and the former NFA administrator. Is that consummated? This is a resolution that Yes, we I still know. follow. I know, Yes. but is that signed? Sign ito ng council. Signed siya? Ng Na- council. May copy po kayo na signed po yan? Kasi dalawa lang nakapirma sa amin eh. Attorney Willie Ann. We will Are you provide, familiar? Mr. Chair. Secretary would be best. Do you have a signed copy that we do not have hold of? Mr. Chair, I do not have the signed copy right now, but we will provide. So there is one, Yes, yes. completely signed. Okay, Yes. sige. Thank you. Please proceed. Yung mga lumang-luma na talaga na pinagpilian ng mga government agencies na ayaw na nila na bilhin, yun lang ang binenta na natin as a last resort, last recourse, no? So this I mean judiciously that we exercise a lot prudence, no? And making sure that itong mga binibentahan rin natin, when we mean scouting, there are things that we might na Mr. hindi Chair. namin sinasabi na dapat itong mga Yes, bumibili. yes, Sorry. Kong Nicky, Okay, you can and cut, then, di ba, if you're satisfied, you No. may also cut Meron the... lang akong tatanong the resource sa person. DA. Meron pa tayong mga kadiwa store? Yes, Your Honor. My understanding is we do have Kadiwa outlets. Bawal bang magbenta ang NFA sa kadiwa o My understanding is they are allowed. In fact, most of the stocks, I think, came from NFA. so bakit hindi sa kadiwa? At least yung hinahanap na 25 pesos na pambenta sa public, mamura, magagawa sana ng kadiwa kung sa kadiwa ibinenta yung bigas. Mr. Chair, pwede ba pakisagot ng ating administrator? Sa 2023, under my management, nagbenta tayo ng more than 10,000 bags sa Kadiwa, no? During our budget hearing, we got also stern warning from Congress, no, na ang pagbebenta sa Kadiwa ay hindi hinihintulutan ng rice tarification law kasi hindi dapat kasama na ang NFA dun sa pagbebenta ng retail. So hindi siya pwedeng yung market intervention function or price stabilization function ng NFA under the RTL ay pinagbabawal na, no? So tinanggal na ho 'yan. Mr. Chair, nakakasigurado ba tayo na yung traders hindi rin siya ang nagre-retail? Yung mga bumili na bigas na ito sa NFA? Mr. Chair, interjection lang. Yes, the Honorable Vilago. Nabanggit ni Admin, no? Hindi pwede magbenta. May I ask, saan nanggagaling yung rice na binebenta ng Kadiwa? Sa NFA yun galing. A special ibig request lang yun ng yeah. DA. So, are you saying ngayon na sinabi mo na hindi allowed kayo na mag-involve?
So practically, hindi na kinagbibigay sa kadiwa. Parang ganun ang sagot mo eh. Dahil sinabi mo yung RTL ang nag-ano sa inyo, prohibit sa inyo na mag-ano sa kadiwa. Yes, Your Honor. So pero ngayon, ang merong tanong ko ngayon sa DA, meron pa bang binebenta ang DA sa kadiwa na rice? At kung meron pa, saan nanggagaling? Kasi kung hindi galing sa inyo,